Maraming magagandang bagay sa mundo. Minsan, di mo lang nakikita kasi sa iba ka nakatingin. Sabi nga nila, kapag may mga bagay na nagpapahirap sa nararamdaman mo, huwag mo nang ipagpatuloy yan para maging malaya ka na sa bigat na pinapasan mo. Na kahit mahirap sa simula, subalit kailangan mong gawin upang ikaw ay maging malaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Eman, gising na. Tara na muna maghapunan bago ka ulit matulog. Sa pagmulat ko ng mga mata ko, si Donnie ang unang nakita ko na nakangiti habang tinatapik ang pisngi ko. Anong oras na, Donnie? Tanong ko kasi mamayang hating gabi. Uuwi na ako. 9 p.m. na. Tara na. Kumain na tayo tapos doon ka na mahiga sa silid ko. At ako matutulog na din. Tabi na lang tayo. Malaki naman yung kama eh. Ha? Sige, Donnie. O siya. Bangon na at kumain na tayo, Eman. Masarap yung niluto ko. May sabaw para matauhan ka na. Pagbangon ko sa mahabang upuan, nagtungo na kami kaagad ni Donnie sa pagkainan. Kung saan, nakita ko kaagad yung manok na tinola na umuusok pa yung sabaw. Wow, ang sarap naman. Wika ko pagkaupo ko. Hindi mo pa nga natitikman. Pero, nasasarapan ka na kaagad, Eman. Mukhang masarap kasi talaga, Donnie. Buti ka pa at marunong kang magluto. Alam mo, Eman, ang pagluluto kasi, gusto ko talaga. Tapos, gusto ko na pinagluluto ko yung mga mahal ko sa buhay. Nice naman yun, Donnie. Pwede ka na mag-asawa. Kaya naman, nagsimula na kaming kumain at aba, unang tikim pa lang Napangiti na talaga ako. Kasi, ang sarap talaga tapos, medyo maanghang. Gusto ko yung ganito. Yung madaming luya. Donnie, ang sarap. Paano mo natutunan to? Actually, si Daddy ang mahilig na ganito. Yung tinola na madaming luya. Tapos, ayun, sa kanya ko na din natutunan. Wow. Mag-asawa ka na, Donnie. Man, wala pa. Pero kapag meron na, kukunin kitang abay. Hello? Ang tanong, Donnie, kung andito pa ako. Bakit naman, man? Aalis ka ba? Magtatrabaho sa ibang bansa? Oo, parang ganun. Wika ako. Pero ang totoo, uuwi na ako kasi nasa ibang panahon lang naman talaga ako. At di ako taga dito. Pero masaya ako na nakilala ko si Donnie. Mabait siya. At mararamdaman mo na mabuti siyang tao.
At yung kalendaryo sa dingding, 2015 talaga. Ibig sabihin ba nito bumalik ako sa nakaraan? Kailangan ko na talagang makauwi. Kasi ilang araw na ba akong wala sa bahay? Siguradong nag-aalala na si Papa sa akin. Man, kailangan ko pala yung buong pangalan mo para sa sahod mo. Para may record ako. At saka, kailangan ko din yung pangalan ng magulang mo para wala tayong problema. Ha? Sige, Donnie. Hello, paano na to? Baka kapag binigay ko yung pangalan ko at pangalan ni Papa, baka hanapin niya ako. Man, bago tayo matulog ibigay mo na sa akin. Pati address mo para sa security na din. Sige, Donnie. Wika ako na lang kasi wala na ako ibang choice. Wala naman ako ibang pwedeng pagpilian. Kaya ibibigay ko na lang. Kaya eto, matapos makakain, naglinis lang muna ako sa kusina. Tinulungan na din niya ako kaya mabilis lang na natapos at eto, nasa silid na kami at nakahiga na ako sa kama. Si Donnie naman may hawak siyang cellphone habang nakaupo dito sa gilid ng kama. At bigla ba naman akong kuhaan ng larawan? Man, pasensya na. Sa security lang yun. At saka, anong full name mo? At ng parents mo, pati address mo? Ako si Emmanuel Garcia. Yung papa ko naman, Emilio Garcia. At yung address namin is bigla akong napatigil at natulala. Kasi naman, parang nakalimutan ko kung saan ako nakatira. Hindi ko maalala kung saan. Uy. Man. Saan ka nakatira? Tahimik lang ako habang iniisip kong mabuti kung saan ba ako nakatira. Tapos, nung hawakan ako ni Donnie sa balikat ko, bigla akong naalala kung saan ako nakatira. Kaya naman, agad kong sinabi sa kanya ang lugar na tinitirahan ko. Pero bakit ganun? Bakit nakakalimutan ko bigla? Naguguluhan talaga ako. Kasi bakit ko ba nakalimutan kung saan ako nakatira? Kaya ito, nahiga na ako na nakatagilid. Tapos nakatalikod kay Donnie. At maghihintay ako ng hating gabi. Tapos uuwi na ako sa amin. Kaya dapat nakatulog na si Donnie bago maghating gabi. Para makaalis na ako. At kapag nakauwi na ako, hindi na ulit ako papasok sa aparador na yun. Kasi baka kung saan na naman ako makarating. Pero, teka. Bakit parang lumilindol? Anong nangyayari? Bakit umuuga ang kama?